Malaking dagok daw sa industriya ng turismo ang martial law sa Mindanao at gulo sa Marawi City. Libo-libong bookings na raw ang kinansela ng mga South Korean tourism agencies. Inaasahan na ng Department of Tourism na pababa ang tourist arrivals sa third quarter ng 2017. May report si Maki Pulido. Ang bakbakan sa Marawi at ang deklarasyon ng martial law bunsod nito, malaking dagok daw sa turismo sa bansa. Nasabi ito ng presidente ng Philippine Travel Agencies sa isang forum sa Makati. The mere mention of martial law can easily scare tourists away. When it comes to a tourist arrival, we really admit that it's declining right now, but we are receiving more bookings from other countries. Sang-ayon naman dito ang Department of Tourism. Inaasahan nga ng DOT ang pagbaba ng tourist arrival sa third quarter ng taong ito. Kamakailan lang kinansila ng South Korean tourism agencies ang nasa 12,000 bookings at ang iba nagparebook na lang sa ibang petsa. Mula South Korea ang pinakasuking turista ng Pilipinas noong 2016, kasunod ng Japan at China. We know it's a temporary situation. And we're working now with the stakeholders, and we're constantly meeting with the stakeholders to make sure that we know what's happening on the ground so that we can address it immediately. Pero hindi lang daw kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao ang makakapag-turn off sa turista. Isa sa binanggit ng security analyst na si Steve Cutler ay ang mga porter sa mga paliparan sa bansa. Then we're hit with baggage handlers that are like vultures picking over dead bodies. It's not a pleasant experience. It adds a sense of insecurity to visitors because as soon as they get off the aircraft, if they are, I'll use the word assaulted by gangs of baggage handlers. I can only speak for MIA. It's difficult to really tag them as parang vultures. They're not obliged to give anything. So if they're merong tip bibigay on voluntary from the passengers. Kung ang Thailand tumanggap ng 33 million na bisita noong 2016, nasa 5.9 million lang ang Pilipinas. Sabi ni Cutler, maliban sa infrastruktura, dapat maramdaman ng mga turista ang ligtas siya para talagang it's more fun in the Philippines ang karanasan niya. Maki Pulido, GMA News.